Puntahan na muna natin ang spokesperson ng Bureau of Immigration, Ma'am Dana Sandoval. Magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga po, DJ Chacha. Yes, good morning po, Ma'am Dana. Ma'am, sa mga balita nga po, sinasabi na meron pa raw pong 11,000 POGO workers ang hindi pa nakakaalis po ng Pilipinas matapos pa rin yung deadline na dapat iwala na sila dito sa bansa. Una, ano po muna yung pangunahing dahilan? Bakit ganito pa rin yung kadami? At paano po ito tinutugunan ng inyong ahensya? Yes, doon sa 33,000 po plus na mga POGO employees that were supposed to downgrade and leave the country by December 31, umalis po karamihan sa mga yan, but meron tayong nakikita na nagpaiwan na 11,254. So lahat po ng mga visa na mga ito ay kinansela na at they are set to be located and arrested. So ngayon po ang ginagawa po natin, hinahanap po natin, tinutugis natin itong numero na ito upang sila po ay maipa-deport na. Nag-initiate na po tayo ng deportation proceedings against them because of their failure to leave the country by the deadline na December 31 nung nakaraang taon. Medyo mahihirapan po ba tayo na hagilapin itong 11,254 na sinasabi nyo po na naiwan pa dito sa Pilipinas? Paano po exactly ginagawa ng Bureau of Immigration together with yung mga iba pang concerned agencies para mahanap ito pong bilang ng mga POGO workers na ito? Yes, ang talagang challenging, masasabi natin, na i-locate itong mga foreign nationals na to. But yun nga po, ang kagandahan ngayon is that we are in close coordination with local law enforcement agencies, PNP, NBI, kasama yung PAOK po, para ma-locate po itong mga ito. January pa lang po, nasa 500 something na tayo na na-aresto and are set to be deported. Kalahati po na na-report na. So parang we're in good track na mukhang ma-achieve naman po natin lahat ng paghuli nito mga ito. Mm-hmm. The challenge, DJ Chacha, is really those who are doing their operations sa mga smaller areas, mga condominiums, and yung mga gated communities na hindi po basta-basta nakukuha or napapasok ng law enforcement. Kaya malaking bagay din po sa atin yung mga reports ng mga concerned citizens kung may mga ganito pong mga smaller online gaming activities in their areas para mahanap po natin itong numero na ito. Pero dito po sa mga pinakahuling nahuli ninyo, ito po yung tip po ba galing sa publiko mismo kung ba't hahanap din natin itong mga small-scale POGO operations? Halo-halo po. Meron pong mga tip galing sa mga kababayan po natin. Meron din po tayo mga sinundan na leads. Yung reason po natin, yung maramihan po, parang sinundan po natin ang mga information na nakuha natin. But some like the ones in Cebu, nakuha po natin through tips from concerned citizens. Ma'am, meron din balita na may humihingi po ng tulong yung NBI para baguhin yung ilang polisiya dito yung po sa... Yung PAOK po humihingi ng tulong sa NBI para baguhin yung polisiya ng NBI sa pag-issue po ng clearance dito po sa ating mga POGO workers para makauwi na po sila ng bansa. Kasama din po ba yung dahilan na yan kung bakit yung ilan sa mga POGO workers na hawak nyo ngayon hindi pa po nakakabalik sa kanilang mga bansa? It would be helpful po kasi sa atin ang kinakailangan bago po natin ma-deport ang isang foreign national ay yung kanya pong travel document, so pasaporte po at NBI clearance para makita na wala siyang pending na kaso dito as well as yung outbound ticket niya. So isa po yan sa mga factors that na required para sa isang foreign national bago lumabas ng bansa. But usually po doon tayo nagkakaroon ng difficulty or challenge doon sa travel document kung saan hindi po agad nilalabas or hindi po nakukuha. Or kasi kung wala pong travel document na naipresenta yung taong yan, kailangan pong mag-issue pa ang kanilang embahada ng travel document dahil hindi makaka-travel ang isang tao nang wala pong pasaporte or travel document. But the NBI clearance, kung mas mapapabilis pa po natin yung pag-i-issue nito, although mabilis na po ngayon, malaking bagay na po sa atin yan. But malaking tulong din po siguro masasabi natin. Gaano po ba katagal sa ngayon itong travel clearance sa pinag-uusapan natin bago matapos ang NBI? Sa NBI po medyo mabilis po kasi ang ginagawa po natin ngayon is batch request
So nagpapadala po tayo ng isang buong listahan ng mga pangalan at NBI po ang naglalabas ng clearance sa kanila kung meron o wala po silang kaso dito sa Pilipinas. So medyo mabilis po ngayon dahil batch processing na po sila. Ang medyo may challenge tayo is yung travel documents nila because of course when we forward the information or the request to the embassy here in the Philippines, the embassy would have to verify with the country itself bago sila issuehan ng bagong travel document. So yun po yung medyo nag-take ng a little bit of time bago natin makuha. But once we get that and the ticket, yung kanilang outbound ticket po, we can implement already the deportation. Meron mga changes din ngayon doon sa ating deportation process. Talagang ang gusto ng management ngayon is to expedite. Kasi ngayon po, siguro doon sa 500, mga half pa lang po yung na-deport natin doon sa nahuli natin ng January. So we would be initiating talks then with other concerned agencies to be able to find ways to further expedite po itong prosesong ito. So, doon sa 33,863, only 11,254 ang remaining na nasa Pilipinas. Ito po yung mga dati na po na may mga permits na nanggagaling mismo dito po sa DOLE, sa BI para maging POGO worker. Yes, Manong Ted. Ito yung mga nagpaiwan after the December 31 deadline. So ito yung nag-i-initiate tayo ng deportation proceedings against them. Sige po. So kung sila po yung mga dating legal, nangangahulugan na meron silang mga records, no, kung sino mga employer nila. Yes, Manong Ted. Tama po kayo dyan. Oo. So hindi ba pwede yung mga employer nila ang sumiguro na matrace natin kung nasan itong mga to? Kasi after all, di ba, sila naman ang nag-asikaso ng kanilang mga legal documents. Yes, that's part of it po. Kasi sila as employer ay meron din pong responsibilidad upang iharap po itong mga individual na ito. Kung sila po ay hindi iniharap o kaya itinago rather nitong mga companies na ito, then they could be, pwede mo natin kasuhan yung mga kumpanya po na ito ng harboring illegal aliens. Pero yun nga po, sa ngayon po, wala pa pong nagsusurrender voluntarily na mga companies. Meron pong nagsusurrender voluntarily individuals, but the companies themselves have not yet surrendered anyone sa atin dito po sa mga nahuhuling ito. Yung nga din po kasi sinasabi, di ba, na problema ngayon, yung mga passport ng mga ito, hawak ng kanilang mga employer yung iba eh. Kaya po nga nahihirapan sa pagproseso. So paano ho yun? Nakikipag-ugnayan ba kayo at maging andole ang gobyerno sa mga rehistradong employers, itong mga POGO workers na ito na 11,000 mahigit? Opo, meron po yan na last meeting natin nung huli po nung December nung in-invite natin sila to submit the individuals na kanilang mga empleyado para mag-downgrade na we are in constant talks din po with PAGCOR kung meron po mga ganito na mga nais mag-surrender kasi usually through PAGCOR po yan kapag company ang kausap. But sa ngayon po, wala pa po silang sinusurrender ng mga ganito. And tama po kayo, siguro isa rin yan sa mga dapat tutukan natin para siguraduhin na i-compel sila to surrender these people. Kasi kung hindi po nila maisumite ang mga dokumento, mga pasaporte, the individuals would have to get their documents from their embassy. Okay, so babalikan ko lang itong itong mga lisensya nitong mga POGO workers na ito. Kasi po ngayon Pebrero na. So kung ang naging deadline dito ay Disyembre at 31, so yung parang, well, water under the bridge siguro, pero di ba dapat nga yung PAGCOR, sila ang nagbigay ng lisensya sa mga POGO operators na ito. Di ba dapat ang naging aksyon nila mismo o maging ng BI dito at ng DOLE ay before the deadline, sinabihan ng lahat ng employers nila na asan ang mga manggagawa ninyo? Oo, ang mga passport nito ihanda na etc. Kumbaga, maganda yung transition sana. Hindi ko nangyari yun? Ginawa naman yan, Manong Ted. Nagkaroon po ng pagpupulong with the employers. They were told na kailangan nilang isumite ang mga kanilang mga tauhan for downgrading and they have to leave the country. Meron lang talagang makukulit na nagpaiwan. But mostly, nakita natin, they were very willing to submit that. Umalis naman po ng bansa. Karamihan. Pero mayroong mga nagpaiwan po dito sa Pilipinas na what the companies are claiming ay hindi na nila
hindi na nila empleyado, they were separated already from the company. Yun ang kiniklaim ng mga kumpanya. Pero hindi pa rin nawawala yung accountability nila because they are still the ones that petitioned for the visas of those individuals. Opo, ito hong 11,000 mahigit. Ilan po dito ang Chinese? Meron ba kayong bilang po? Right now, Manong Ted, wala lang akong bilang, but I think majority nito is either Chinese and Vietnamese po ang majority. Okay, sige po. So sa ngayon, paano po ang inyong ginagawang operasyon para natin mahanap kung saan na nagpunta itong mga 11,000 na ito, katuwang perhaps ang NBI at ilang pang law enforcement agencies? Yes, dalawang matter, Manong Ted. Yung una, nilolocate namin sila at ina-arrest natin sila through the information na nakikita natin sa database natin, as well as yung mga intelligence information na nakukuha natin. Pangalawa po, yung tanggapan po natin bukas na sila mismo ang pumunta at magboluntaryo na pong sumuko para wala ng fanfare at hulihan na ganyan. But they would be deported dire-diretso na po para hindi na po maging difficult siguro yung proseso. Two options po sa kanila. Of course, sila pa rin po ay binibigyan ng pagkakataon to voluntarily surrender. But ngayon po, because tapos na yung deadline natin, pag sila po ay nag-surrender, deportation and blacklisting na po. Unlike before, if they surrender, leave the country, sila po ay will just leave the country before the December 31 deadline. Ngayon, may blacklisting na po ang kasama. Opo, may ano po ito, mayroon ba kayong gender dito? List kung ilan itong mga to, ilang babae na lalaki? Wala pa? I would have to get, Manong Ted, I will give the copy to your office po, but karamihan po lalaki ito. Okay, and then sir, ma'am, sa ngayon ilan ang kinakanlong ng Immigration Bureau sa inyong deportation center? Ilan ang pinakakain natin? Ilan practically tinutulungan natin habang naghihintay ng deportation? Doon po sa ating facility, parang nasa 300 plus po yung ating facility, which can only carry 100 plus. Doon po sa ibang facilities like PAOK, there's some in PNP, parang almost siguro mga 300 ang natitira doon sa other facilities. Yun po yung inaantay pa natin ng deportation. Okay, sige po. Salamat na marami, Ma'am Dana, sa inyo pong ibinahagi pong informasyon sa ating programa. Thank you, Ma'am. Thank you, Manong Ted. DJ Chacha, good morning. Thank you at mabuhay. Si Ma'am Dana Sandoval po ang spokesperson ng Immigration Bureau sa napaka-importanting isyong ito.